Ilulunsad ng Department of Budget and Management ang budget ng Bayan Monitor at Project Dime. Layon po nitong maging mas transparent ang paggamit ng pondo ng bayan at malaman kung tama ang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno, lalo na pagdating sa infrastructure projects. Si Vel Custodio sa report. Sa gitna ng usapin ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, gusto ng Department of Budget and Management ang budget and transparency. Kaya naman nakatakdang i-launch ang budget ng Bayan Monitor o BBM sa August 20. Ito'y isang agency performance review kung saan aktual na mamamonitor kung tama ba ang kinalalagyan at kalidad ng proyekto ng government agencies. Kami po yung gumagawa ng pondo, kami po yung nagre-release. Ayaw naman po sana namin na nakikita lang namin yung numero doon sa GAA at saka mga libro. Gusto po sana namin makita kung talagang nagagawa yung mga proyekto. Naisang DBM din na mas maging detalyado ang pag-implement ng mga proyekto. Kasi ngayon po, ang reporting ng mga agencies, may numbers. 20%, nagamit ko na. 30%, nagamit ko na. So paano mo naman ginamit 'yon? Totoo bang nandoon yung makikita mo sa kalsada yung daan? Totoo ba yung bridge na kumpleto? Totoo ba na yung tulay po nangyari? Totoo po ba na yung school building natapos? Yung flood control? Ilulunsad na rin ang Project Digital Information for Monitoring and Evaluation of Project Dime sa August 27. Dito, pwedeng gamitin ng drones at satellite monitoring ang mga proyekto ng gobyerno, partikular ang infrastructure projects. Maaari ring mag-participate ang publiko sa pag-update ng status ng proyekto. Dito magkakaalaman kung tugma ang satellite at drone image. Katuwang ng DBM ang DICT, DPWH at UP Project NOAA sa Project Dime. Top priority pa rin ng pamahalaan ng sektor edukasyon. Pinakamataas sa budget ang inilaan sa Department of Education na 928.52 billion pesos. Batay sa UNESCO Education Framework, dapat 15 to 20% ng kabuuang public expenditure ay napupunta sa sektor edukasyon. Pasok naman dito ang proposed 2026 budget ng DepEd na may kabuuang 16.6%. Tumaas naman ng 23.6% ang President's budget para sa health sector na may proposed budget na 320.52 billion pesos para sa 2026. 20.2% na ang itinaas ang subsidy ng PhilHealth para sa mga DOH hospital sa Metro Manila, habang 26.1% naman sa regional hospitals. Nananawagan naman si Budget Secretary Amenah Pangandaman sa lahat ng ahensya ng gobyerno na hindi pa nagbibigay ng medical allowance sa kanilang mga empleyado na ibigay na. Nawagan po ako sa lahat ng mga departments and agencies na hindi pa po nagbibigay ng kanilang medical allowance sa kanilang mga empleyado. Parang awa nyo na po. Ibigay nyo na po yan. Marami po nagtitext sa akin, ma'am. Ang sabi, sumbong sa DBM. Kalahati na po ng taon. Enero pa na aprubahan ng DBM ang 7,000 pesos medical allowance para sa government employees. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.